Isang mapayapang araw, mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Gratitude is an attitude that nakakabit, hooks up to our source of supply. Sino po ang source of supply? Siyempre, nag-iisa lang, si Father God in heaven. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. And more grateful you are, the closer you become to your Maker. Sino po ang ating Maker? Of course, si Father God in heaven. To the architect of the universe, sino po yan? Si Father God in heaven. To the spiritual core of your being, it's a phenomenal lesson. Regularity is a king. Change the way you look at things and the way you look at change. Opo. Sabi ng Stoic philosophers na sila Marcus Aurelius at Epictetus, pwede natin turuan ng ating mga pananaw into maka-Diyos na pananaw, from makamundong pananaw, from negatibong pananaw into positive, into good, para sa humanities, para sa universe. At ano pa? Pangalawa, turuan natin na kontrolin ang ating emosyon. Pangatlo, practice the dichotomy of control, which is kontrolin mo ang kaya mong kontrolin, ang iyong isip, ang iyong sinasabi, ang iyong gawa, ang iyong inner world, para makontrol ang outer world mo. Hindi po reverse na ang ating outer world, ang panlabas, ang kumukontrol sa atin, which is alipin tayo nun. And then, keep virtues in our mind. Panatilihin ang mga mararangal, ang mga mabubuti, at anumang kaaya-aya sa Diyos sa ating isipan. At panglima, always see the big picture. Ano po yun? Siyempre, pag tayo nagpatawad, pag tayo nagmahal, pag tayo naging empathetic, pag tayo naging forgiving, ay may gantimpala po yan. Amen? Ito po yung dasal turo ni Bishop Pabilio. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Scriptures from Sister Cecil, si Sister Cecil po, sa Habakkuk verse 19. Habakkuk 3 verse 19. Chapter 3 verse 19. It says, Yahweh, the Lord is my strength. He makes my feet like deer's feet. Usa na paa. And enables me to go in high places. For the music director on my strengths instruments. Strength, hindi po yung lakas, kundi string. Parang string po yan, instrument. At ito po ang binahagi ni Bob Macmillan, Robert Macmillan. Napakaganda po. Ito po ay "10 lessons from the book 50 things to realize before it's too late" by Manoj Chittammarkson, courtesy by Robert Macmillan. Number 1, time is the most valuable currency. Spend it. Spend wisely. Ibig sabihin yan, we cannot manage time, sabi ni Bob Proctor, the late Bob Proctor, namatay nung February 4 last year, 2022. We can manage our activities sa ating time na ibinibigay ni Father God in heaven. So manage your activities. Number 2,
Happiness is not found in the possessions sa ating mga ari-arian, but in experiences and relationships. Anong sabi ni Dr. Wayne Dyer about happiness? There is no way to happiness. Happiness is the only way. Forgiveness is an act of self-love. Yan pa ang isa sa napagandang quote ni Dr. Wayne Dyer. Number 3, failure is an opportunity to learn, grow, and become better. Sabi ni Napoleon Hill, in every adversity, there is an equal seed of benefit or greater benefit. There is an equal or greater benefit in every adversity. Ang failure po, hindi po nagiging permanent yan hanggat hindi mo tinatanggap na ikaw ay nabigo na. Of course, yung halimbawa natalo ko sa eleksyon, tanggapin mo yun, pero hindi ka pa rin nabigo. Kailangan mag-move on. Number 4, regrets are heavy burdens. Release them and focus on the present moment. The point of power, sabi ni Louis Hay, is in the present moment. The point of power is in the present moment. So, ang regrets ay iwasan po natin yan. Dapat lagi nating sinusubukan. Kasi, ang pagsisisi ay laging nasa ulian, sabi ng mga kasabihan natin sa ating bansa, inang bayang Pilipinas. At yan pa ay pabigat po yan. Magsisisi ka, ay sayang hindi ko sinubukan. So kailangan mong subukan kung may paniniwala ka at talento mo naman yan, nabigay ng Diyos, diyan ka malakas. Yan ang passion mo, gawin mo yan, kapanalig, at ialay mo yan sa Panginoong Hesus. Number 5, being authentic is the key to a living a meaningful and fulfilling life. Being authentic ay susi po yan. Tayo ay iba-iba ang ginawa ng Panginoon. At wala po tayong katulad. At tayo ay the greatest possession ng ating Panginoon. Opo, tayong lahat mga kapanalig. The greatest possession, hindi po yung universe, hindi po araw, hindi po mga bituin, buwan, hindi po. Ang the greatest possession ay tayo. Kaya nga pinadala niyang nag-iisa niyang bugtong na anak na si Lord Jesus para tubusin tayo at manatili tayong buhay, para magkaroon tayo ng salvation. At siya ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa akin. Deklarasyon ni Lord Jesus Christ sa John Chapter 14, verse 6. Pag nilay-nilayan po natin yan, mga kapanalig. Number 6, kindness is a superpower. Spread wherever you go. Ang pagiging mabait, lalo na pagiging mabait sa gawain at mabuti sa isip, ay mga superpower po yan. At ayan ang dapat nating ipalaganap. Opo, yan ang dapat nating ipalaganap kahit saan tayo magpunta. Dahil ang ating Panginoon ay is a God of kindness. Kung hindi po siya super kind, matagal nang lusaw tayong mga tao. At binalak na nga niya, kaya lang nahabag siya kay Noah. So you know the story. Di ba po? Number 7, success is not a destination, but a journey. Paglalakbay. Enjoy the process. Lagi kong sinishare sa inyo na success definition ni Jim Rohn ay success is not something you pursue. Success is something you become. So, enjoy natin ang proseso. Ang mga success, pagtatagumpay ay proseso.
marami kang dadaan ng bagyo. Daanan mo ang bagyo, huwag mong tambayan. Sabi ni Ian Dawson. Number 8, kababasa lang natin about attitude ni Bob Proctor. Ito po ang sinusugan, inayunan. Gratitude is a game changer. Cultivate daily. Ang pagiging mapagpasalamat sa Panginoon at mapagpasalamat sa buhay ay lalong gaganda ang kanyang buhay. Kasi is a game changer, sabi ni author po dito. At lagi nating bungkalin araw-araw, gamitin, piliin ang pagiging mapagpasalamat at ibigay ang nag-iisang credit or gloria para sa Panginoon. Number 9, fear is an illusion. Courage is the antidote. Ulitin ko po, fear is an illusion. Courage, yung tapang mo galing sa Panginoon, tapang mo para gumawa ng kabutihan, is the antidote. Yung tapang mo ay magtatanggal sa iyong takot. Tapang sa kabutihan, tapang sa pagsunod sa Diyos, tapang sa lahat ng bagay na kinalulugdan ng Diyos. Antidote po yan. At ang sabi naman ni Dr. Caroline Leaf, isang very Christian scientist, fear is much dangerous than the virus. Yan po ang quotation niya noong panahon ng pandemic. Salamat sa Panginoon at natapos na po tayo sa pandemic restrictions. So, nandiyan pa rin pero kontrolado na ni Father God in Heaven ang virus na yan at pinalakas niya tayo dahil sa kanyang grasya. Hindi dahil tayo mabuti, kundi napakabuti ng Diyos. Kung yun ang ating dasal, bless me, heal me, Lord Jesus, not that I am good, but because you are very good, God. Wow! At ang pasasalamat ng author sa uli, thanks for reading. Kawikaan 17, versikulo 1 hanggang 28. Ito na po ang mga kawikaan 17. Bakit 17? Chapter 17 dahil September 17. 1 chapter Proverbs a day po tayo. At tinatagalog po. Salamat sa nag-download nito. Tagalog. Excuse me. Ito na po. Kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan. Mabuting di hamak kaysa malaki, ngunit magulong handaan. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin ng anak ng kanyang amo, ngunit ito'y inutil. Dinalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Ang nanlalait sa mahirap ay humahawak sa may kapal, at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba, mayroon ding pananagutan. So wag tayong magalak pag ang ating mga kalaban, ang mga sumira sa atin, ang mga nanakit sa atin ay napapahamak. Dahil mayroon din tayong pananagutan. Pag tayo natuwa sa kapwa nating kalaban natin na sila ay napahamak. Let's pray for our enemies. Love them, bless them, release them for their highest good. The only way to deal with difficult, negative people, bad people, sabi ni Dr. Joe Vitale, is to love them. Kasi pag pinuna mo sila, pag pinatulan mo sila,
sila ay parang kabuti na dumadami ng todo. Kaya bless them, pray for them, release them for their highest good. At sila ay maglalaho parang bula. At tatahimik ang iyong buhay. Ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Ang pinong pananalita ay di mahanap sa mangmang, ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Sa paniniwala ng iba, ang suhol ay parang salamangka. Kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Huwag tayong manuhol. Malaking kasalanan po yan sa ating Panginoon. At anuman ang itinanim, aanihin. Agree, mga kapanalig ko kay Kristo? Verse 9 na po tayo. Sa Kapitulo 17. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Ang matalino'y natututo sa isang salita, ngunit ang mangmang ay hindi. Hampasin mang walang awa. Ang nais ng masamay maghimagsik, kaya ipapadala sa kanya ang isang sugong malupit. Mabuti pang harapin ang inihaing usong inagawan ng anak kaysa kausapin ang isang mangmang na lublob sa kahangalan. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay hindi mawawala. Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang diki na dapat ay sarhan bago ito lumaki. So, wag natin palakihin ang kaguluhan at maging pacemaker po tayo. Tayo mga Kristiyano ay pacemaker kasi ang ating Diyos na si Kristo ay Diyos ng kapayapaan. I leave my peace to you, I give my peace I give to you, sabi ni Lord Jesus Christ. Lagi niya binabanggit niya, iniiwan ko kapayapaan sa inyo at binibigay ko ang kapayapaan sa inyo. So, Diyos siya ng kapayapaan. God is a God of order. Tignan nyo ang universe, hindi po sila nagbabanggaan. At umiikot ang ating mundo sa araw. At kung gusto niyo pang malaman yan, saliksikin natin ang science. Pero wag magpakadalubhasa, walang katuturan daw yan, sabi ng mangangaral. Mas marami kang nalalaman, sabi ni mangangaral King Solomon, mas lulungkot ka, sabi niya. So, kasi ginawa niya. Ito na po ang verse 15. Tatapusin ko hanggang 28. Verse 15, ang humahatol sa walang kasalanan at ang kanyang umaayon sa kasamaan kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. Walang katuturan ang mga gumugol para sa pag-aaral ng isang taong pumili na siya'y maging mangmang. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kapighati ay kapatid na tumutulong. Opo, tayo ay magpahalaga sa mga kaibigan. At mahirap humanap ng tunay na kaibigan. Kaya praise God pagka mayroon tayong kaibigan. Mahalin, respetuhin, pangalagaan ang relasyon sa pakikipagkaibigan po natin sa kapwa natin. Verse 18, ang mga ngakong magbayad para sa utang ng iba, kamangmangan may tuturing ang kanyang ginagawa. Huwag tayo maging co-maker.
Kung naging co-maker ka na, kung mawala ka dyan, sabi ni King Solomon, gawin mo ang lahat. Magpakaluhod ka, huwag kang matulog, huwag mong tantanan at palayain ka kasi ikaw na ay alipin ng nagpagarantor sa iyo. Pero kung gusto mo yan at talagang gusto mong tumulong, handa kang magbayad. Pag hindi makapagbayad yung taong nagpagarantor sa iyo. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Ang masamang isipan ay hindi uunlad. Ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Ang mga magulang ng anak na mangmang, sakit sa damdamin ang nararanasan. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting mamamatay. At ang malungkutin unti-unting mamamatay. Kaya sikapin po natin maging masaya tayo. Masaya tayo kasi nandito pa tayo. Masaya tayo kasi God is forever in control. Woohoo! Verse 23, ang katarungan na hindi nakakamtan kung itong masama, suhol ay patulan. Karunungan ang pangarap ng taong may unawa, ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama at pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatuwiran, maging sa pagpapahirap sa taong buhay marangal. Buhay marangal. Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Last verse, verse 28 sa kapitulo 17, 17. Ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong kung hindi siya magsasalita at ang bibig ay laging tikom. Tanong mga kapanalig ko kay Kristo, ano po ang inyong naiuwi sa episode 37? Kung susundan mo ko ng taus-puso. Yung pasets ay mali po ang pronunciation kung pasets. Ang pasets ay tapyas. At paumanhin po. Ginugol ko po kanina, so mali po ang aking pronunciation. Ipagpatawag niyo ang yung kapanalig na si Nico. Tawad mga kapatid. So pasets ay tapyas. So sabi ni Lord Jesus Christ, if you follow me wholeheartedly, you will discover facets of yourselves that were previously hidden. Mga tapyas ng iyong sarili, mga bahagi ng iyong sarili na dati ay nakatago. I know you. Kilala kita, anak. Sabi niya, intimately, far better na sa pagkakilala mo sa iyong sarili. Ang pakikipag-ayon, pakikipagsanib sa akin, in union with me, ikaw ay kumpleto na. In closeness to me, sa pagkamalapit mo sa akin, pagkadikit mo sa akin, you are transformed. Ikaw na ay binago and more into the one na i-design ko para sa iyo. Kaya nga, I design you to live in union with me. Dinisenyo kita sa buhay mo na pakikipagsanib, mabutihan, pakikipag-collaborate sa akin, pakikipagtalastasan sa akin. Praise God. Ito na po ang episode 38
September 17, ginawa ko ang iyong isip para sa tuloy-tuloy na pakikipagkomunikasyon sa akin. Saan po hinango yan, mga kapanalig? Sa 1 Peter 5, 6, 7. Ito na po ang 1 Peter 5, 6, 7. Likewise, therefore, humble yourself under the mighty hand of God, and that He may exalt, exalt you in due time. Ito yung paborito natin. Paborito ko po ito. Ito po ay utos ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Na sinulat ni San Pedro. And then, ito po ang pangalawang Bible verse na napakaganda. Napaka-powerful. Proverbs chapter 16, verse 9. It says, a man's heart plans his way, but the Lord direct his steps. Ang mabuting tao sa kanyang puso ay nagpaplano para sa kanyang magandang kinabukasan, parang sinasabi dito. But the Lord's, pero ang Diyos ay dinedirekta ang kanyang mga hakbang. And then, ang final Bible verse for today ay nasa Psalms 37. Psalms 37 po. Verse 5. Psalms 37 verse 5. It says, commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring to pass. Isa sa katuparan ng Panginoon ng ating mga adikain, basta tayo ay nagtitiwala lamang. Actually, yan po ay isa sa binasa natin kahapon sa Tagalog. Ano po? Okay, so ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig ko kay Kristo. You will not find me, or you will not find my peace by engaging in excessive planning, attempting to control what will happen to you in the future. Engaging ay aktibo at ang excessive ay sobra-sobra. That will happen to you in the future. Future ay kinabukasan. Yung attempting ay tinatangka. That is my commonly ay karaniwan, practice, na nakasanayan, form of unbelief. When your mind spins, umiikot, hindi mapakali, with multiple plans, peace may sometimes seem to be within your grasp. Grasp ay hawakan. Yet it's always eludes. Ang eludes po ay iwasan. Always eludes you just when you think you have prepared for all possibilities. Something unexpected pops up and throws things into confusion. I did not design the human mind to figure out the future. That is beyond your capability. Capability ay kakayahan. I crafted
ay ginawa, I crafted your mind for continual communication. So ulitin ko po, dito po inaango natin ang title ng tinagalog natin. I crafted your mind for continual communication with me. Bring me all your needs, your hopes and fears, mga takot. Commit everything into my care. Commit ay iitsa, ibigay, i-surrender sa atin ang lahat ng yan. Everything into my care, sabi niya. Turn from the path of planning to the landas of kapayapaan. So sabi ni Lord Jesus Christ sa ating pagninilay-nilay sa ating salitang Tagalog para manuot. Yes, nanunuot ng todo-todo. Mga kapanalig, pag tinatagalog po natin, nakakaintindi po tayo ng English. Tayo ay nagagalak na the second national language natin ay English kasi ang pangkahalatang salita na ginagamit ng tao ay English po. So lamang po tayo, nakakaunawa, nakakaintindi, nakakasulat, nakakabasa tayo ng English. Hindi mo mahahanap ang kapayapaan. Hindi mo mahahanap ang aking kapayapaan sa aktibong sobra-sobra na sa pagpaplano. Tinatangka mong kontrolin ang mga nangyayari sa iyo at sa kinabukasan mo. Yan ay karaniwang ginagawa, nararanasan, dinadanas, or ginagawa, practice, form of, yan po ay isang mga hindi ka nais-nais na paniniwala. Kapag ang iyong isip ay umiikot, hindi mapakali sa mga napakaraming plano, anong mangyayari? Ang kapayapaan ay malamang parang nasa iyong hawakan lamang, grasp. Yet, pero ito'y laging eludes. Ang eludes po ay nawawala o iniiwasan ka. Just when you think you have prepared, na pag iniisip mo lamang na pinaghandaan mo ang mga posibilidad na mayroong something na mangyayari na hindi mo inaasahan, ay hindi inaasahan na darating bigla, parang kabuti na biglang sumusulpot, and ito ay nagpapatalsik sa iyo yung mga bagay na yan into pagkalito, confusion. I did not design the human mind to figure out. Hindi ko dinisenyo ang isip mo, anak, na alamin ang kinabukasan. Yan ay wala sa kapasidad mo, anak, dahil ginawa ko ang iyong isip para sa tuloy-tuloy na pakikipagkomunikasyon sa akin. Sabi ni Lord Jesus Christ sa atin. Ano po ang ibig sabihin niyan? Na ginawa niya ang ating isip na para tayo ay tuloy-tuloy makipagtalastasan, makipag-usap, makipagmiig sa ating Diyos, na nag-iisang Diyos na si na si Lord Jesus Christ. So pagka ginawa po natin, pinili po natin, kahit busy tayo, nakikipag-communicate tayo, nakikipag-usap tayo, nagtatanong tayo sa Panginoon, tutulungan niya tayo.
Excuse me ulit. Kaya dalhin mo ang lahat ng mga pangangailangan mo, ang mga pag-asa at mga pag-aalala mo, mga takot mo. At ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo lahat yang sa akin, yang sa aking paraan. At turn it mula sa landas ng pagpaplano hanggang sa landas ng kapayapaan. Ibig sabihin dito ay kung magulo ang ating isip, buhay dahil sa punong-puno tayo ng mga plano na ganito, ng ganon, ay isipin po natin ang ating kayamanan ay isang segundo lamang. Dahil isang segundo lamang na tayo'y hindi huminto sa paghinga, naputol sa ang ating hininga, ay ibig sabihin goodbye mundo. So huwag nating alalahanin ang mga mangyayari mamaya, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Trabaho po ng Panginoon yan. Ang ating trabaho ay manatili sa Kanya. Ang ating trabaho ay makipag-usap lagi sa Kanya. Yan. Makipag-collaborate, makipagtalastasan, makipagniig sa ating Panginoon. Isuko ang lahat, ang ating mga pag-alala, ang ating mga takot. Kung talagang Diyos natin si Kristo, ay isuko natin sa Kanya lahat. At let God, be the only God of our life. And the God of peace will be with us. That's it. Ang episode 38. Ginawa ko ang iyong isip para sa tuloy-tuloy na pakikipag-usap or pakikipag-komunikasyon sa akin. Open communication, hindi one-sided. Open. Natutunan ko pag tayo po ay nagdasal, hindi man nabago, hindi man napagbigyan ang ating dasal, ang ating hiling, pero nabago ang ating isip. At ang dasal ay the greatest weapons, napaka-inam, napaka-wonderful na armas natin sa buhay, dasal. At pag tayo nagdasal, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. At ang intuition naman, ayon sa aking pagsasaliksik, ang intuition ay kinakausap tayo ng Panginoon. Hindi po tayo makakausap ng Panginoon o hindi natin pipiliin na tayo makipagniig sa Kanya. Kung magulo ang ating isipan, kung magulo ang ating mundo, laging sumusuong, laging tumatambay sa bagyo, hindi lang dinadaanan ng bagyo, hindi ka lang sumasayaw lang dapat sa bagyo, parang kawayan, mga puno ng kawayan, kahit hampasin ng napakatinding hangin, sayaw dito, sayaw doon, pagkatapos ng bagyo, tindig muli. Dapat tayong ganun ng mga Kristiyano, makita ng mga ibang sekta at ibang mga hindi naniniwala kay Kristo na tayong mga Kristiyano ay may matatag na pananalig na alam nating God is forever in control at measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Ano sabi ni Winston Churchill? Never, ever, 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 ever give up. Don't give up. Ibig sabihin yan, hanggat may hininga tayo dapat ay maglingkod sa Diyos, maging masunurin sa Diyos, manatili sa Diyos, tanggapin ang mga biyaya at ibahagi ang mga yan. Huwag nating suluhin ang biyaya at to reproduce, ibig sabihin, ipalaganap ang salita ng Diyos, palawakin ng pagiging Kristiyano at ipamuhay ang buhay Kristiyano. May obligasyon tayo, sabi ni Pastor Ed Lapis, sa ating sarili.
is a great ministry po na pahalagaan natin ng ating sarili. Yes, kailangan din nating mahalin ang ating sarili. The number 2 greatest commandments na utos ni Lord Jesus Christ ay love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang iyong mga neighbor, which is ang first neighbor ay family, ang kapwa-tao mo sa pagmamahal mo sa sarili mo. Ibig sabihin, parehong mahal mo ang kapwa mo at mahal mo rin ang sarili mo. Hindi dapat lamang ang kapwa na minamahal mo kapwa, hindi mo na pinapahalagan ang iyong sarili. Kaya nga sabi ni Max Ehrmann, maging panatag ang iyong kalooban, be friendly to yourself. Maging kaibigan mo ang sarili mo, kapanalig. Yan ang greatest motivation quote ni Henry Ford. Ang aking nag-iisang kaibigan ay yung aking kaibigan na nagbibigay ng best sa akin, which is sarili niya. Yan ang kaibigan niya, sabi ni Henry Ford. Kaibigan ko ng todo-todo ang aking sarili. So pag nagdesisyon siya, ay firm decision ng halos lahat ng mga magagaling na entrepreneur, mga nagtagumpay na at nagtatagumpay pa, dahil mayroon silang firm decision, hindi pa bago-bago. Ang mabubuting tao at mga nagtatagumpay na tao, mabilis na magdesisyon pero hindi agad nagbabago-bago mo. I-amen niya ng kaunti pero hindi niya totally binabago ang desisyon na yun. Pero ang mga taong hindi nagtatagumpay ay matagal magdesisyon pero mabilis magbago ng desisyon. Bye-bye now. God bless. Papuri sa Panginoon. God is forever in control.